Handa para plastic surgery Kete, tanong ni Derek mula sa likuran ko. Nakaharap ako sa malaking salamin habang pinagmamasdan ko ang sarili. Kahit sa huling sandali, gusto kong makita ang kate na pinahirapan nila. Isang linggo na rin ang nakalipas, matapos mamatay ang dalawa kong anak. Nailibing na rin namin si Michael sa maayos at mamahalin na sementeryo. Gumaan ng konti ang pakiramdam ko, pero hindi ibig sabihin ay okay na ako. Dahil ang totoo, sariwa pa rin sa isipan ko ang nangyari. Habang naiisip ko si Michael, I can't control my emotion. Bigla akong umiiyak at halos gabi-gabi akong lumuluha bago matulog. Ina ako. Kaya sobrang sakit mawalan ng anak. Yung anak ko, halos 9 na buwan ko siyang dinala. Pinaliguan, binihisan, pinakain, pinalaki at higit sa lahat pinaaral ko siya. Tapos papatayin lang nila? Kate, bigkas ulit ng lalaki. Hinawakan nito ang balikat ko para humarap sa kanya. Pero nagmatigas ako dahil patuloy akong tumingin sa mukha ko. Naghihintay na ang doktor sa ibaba, he continue. Sige, susunod na lang ako, tanging bigkas ko kay Derek. Gusto ko munang pag-isipan ang pangalan na ipapalit ko, kung sakali na maging successful ang operasyon na magaganap sa panibago kong mukha. Okay. Hihintayin na lang kita sa ibaba, he replied. Bumaba na si Derek at naiwan ako sa loob ng kwarto. Plastic surgery ang naisip kong paraan para hindi nila ako makilala. As take deep breath at nilakasan ko ang aking loob. Mahirap din ang surgery. Hindi mo basta masasabi na magiging okay ang lahat kapag natapos ang operasyon mo. Dahil madalas, nagkakaroon din ng problema. Goodbye, Kate. And welcome to Ginway New Life, Sandra, sambit ko habang may ngisi sa labi. Sandra ang naisip kong pangalan. Dahil tunog pa lang nito, halatang manunuklaw ng mga pesting tao. Gaya ng sinabi ko, sumunod na nga ako. Hindi na ako makapaghintay pa at gusto ko nang malaman kung ano ang kalalabasan ng panibago kong itsura. I'm ready, Doth. Please start the operation now, wika ko sa doktor. Mumiti lang siya at inaya na akong pumasok sa mismong room. Nandito na kasi ang mga gamit na kakailanganin niya para sa aking surgery. Nagpa-inject na ako ng pampatulog para hindi ko maramdaman ang sakit. And I don't know kung ilang oras bago natapos ang lahat. Basta ang alam ko, medyo tumagal din ito at naabutan ng 1 araw. You want to see your new face now, Hija? Pagtatanong nito. Dahan-dahan akong tumango bilang tugon. Unti-unti niyang inalis ang telang nakapalibot sa aking mukha. Habang inaalis niya ito, nakatingin lang ako sa salamin. At nang tuluyan niyang maalis ang lahat, doon ko nasilayan si Sandra. Wala na si Kate. Patay na yung kate na kilala nila. Wow, rinig kong sambit ni Derek. Maging siya ay namangha sa kinalabasan. Aminado kasi ako na sobrang ganda at perfect ang surgery na ginawa sa mukha ko. Hindi ka lang basta maganda, Kate. You look like a goddess, komplemento nito. I'm not Kate anymore, pagkokorekt ako sa binata. What do you mean Itay that? Kate is out, Sandra is in. At ako na si Sandra. Kaya wag mong babanggitin ang pangalan na Kate, dahil sinama ko na rin yon sa libing ni Michael, wika ko rito. Okay. Madali akong kausap. You said the way, nice name, he said. Thank you, tugon ko naman. Tinapunan ko ng tingin si Dulcie at nagpasalamat din sa kanya. Utang na loob ko to, kaya sa inyong dalawa, maraming salamat, patuloy kong pahayag. Umukit na ang demonyo kong ngiti kasabay noon, tumawa ako ng malakas. Ilang hakbang na lang, sisimulan ko na ang paghihiganti. Pinagmamasdan ko ang mukha ni Sandra na halos hindi na nga makita pa ang itsura ni Kate. Tuluyan na natakpan ang Kate na kilala nila. Tuluyan na akong nagbago. They messed with the wrong person also. Sinayang mo ako, David. Sinayang mo ako, bigkas ko na may put pa rin sa boses. Ahem, rinig kong ubo ni Derek dahilan para mapalingon ako ng bahagya sa kanya. May problema ba tayo? Ask him while raising the eyebrow. Wala naman, he replied. Then good. Mabuti nang magkalinawan tayo. Pero sige, ulitin ko Derek ang pinag-usapan natin ha? Pumayag ako maging tayo ulit. Pumayag ako makipagbalikan sa'yo para maghiganti at makuha ang hustisya sa pagkamatay ng anak natin.
But it doesn't mean na mamahalin kita. Wika ko para ipaalala sa kanya ang sinabi ko noon. I know, Kate. I mean, Sandra, biglang saad nito. Nice. So let's go. Gusto kong makita at mapuntahan ang kumpanya na binanggit mo, bigkas ko sa lalaki. Tumayo na ako at ako na mismo ang humawak sa braso ni Derek. Hindi ko dapat sinasayang ang oras dahil para sa akin, bawat segundo ay mahalaga. CJ. Tara na, tugon niya at sabay kaming naglakad palabas. Iniwan na namin ang doktor habang kami ay patungong kumpanya. Nagustuhan mo ba ang mukha mo ngayon, Sandra? Pagtatanong ni Derek. Yes, super. I really like it, masiglang turan ko. Ako rin, nagustuhan ko ang mukha mo. But still, I like the Kate that I met before. Sambit nito kaya tiningnan ko siya ng matalim. Stop mentioning that name. Naiinis ako, I shouted. I'm sorry, wika nito at itinuon muli ang atensyon sa pagdadrive. I guess, 20 minutes din ang pagmamaneho ni Derek bago kami nakarating sa kumpanya. Pagkababa ko ng kotse, nasilayan ko doon kung gaano kalaki ang kumpanya ng binata. Sa labas pa lang, sobrang ganda at nakakahilo agad dahil sa kataasan nito. Pumasok na tayo. Alam kong naghihintay na sila para makilala ka, bigkas ni Derek. Inilahad niya ang kamay na mabilis ko ring hinawakan. Sino ba ang naghihintay sa loob? Wala kayatang sinabi sa akin, curious na sambit ko. Sila David, nandito sila kasama si Katrina, sagot nito dahilan para mapatigil ako sa paglalakad. What? Derek naman. Ang usapan natin, kailangan sila ang magulat. Pero bakit ako ang ginulat mo, asar kong pahayag? Sandra, mag-relax ka lang. I'm always here on your side. Nandito sila para makipag-partner sa kumpanya natin. At ikaw ang magiging CEO ng kumpanya na to, in short, ikaw ang magdedesisyon. Nasa palad mo kung paano mo sila paglalaruan, wika ng binata. Medyo naganahan ako sa binalita nito at naalis ang kaba. Good idea, ngising bigkas ko sabay lakad ulit. And here we are, nasa tapat na mismo ng room kung saan nandun si David. Binuksan ni Derek ang pinto, kaya unti-unti kong nakita ang mga tao sa loob. Lahat sila, dahan-dahan na tumingin sa gawi ko. Pero yung mata ko, agad na hinanap ang lalaking nagpahirap sa akin. Hi Sir Derek, pagbabati nila. Hello din po ma'am, baling na saad nila nang masilayan ako. So, just smiled at them. Magandang araw sa inyong lahat. Mukhang kompleto na yata ang nandito. Kaya simulan na natin, agad na panimula ni Derek. Siya mismo ang nag-assist ng upuan para makaupo ako. Pero sa gilid ng aking mata, kitang-kita ko kung paano makatingin si Katrina sa akin. Natatawa ako sa kanya. Halatang insecure agad siya sa bago kong mukha. But sorry dahil hindi na ako si Kate. Yes, by the way, I would like to introduce you my girlfriend. She's Sandra. Nakilala ko sa New York. But she's also Filipino, wika ni Derek habang pinapakilala ako. Nagkaroon tuloy ng ingay sa loob at halos pagpupuri ang naririnig ko sa labi nila. Siguro, sina David at Katrina lang ang hindi nagsasalita. Congratulations, Derek. Sa wakas, nagka-girlfriend ka na rin. Akala ko kasi yung dati mong nobya ang hinihintay mo, saad ng matanda. Ano ka ba, Jim Kiong? Paano niya mahihintay yon? Di ba patay na yung babae? Kakabalita pa lang na matapos mamatay ang anak niya, nagpakamatay na rin si Kate, sambit ng isa. Natutuwa ako sa nangyayari ngayon. Ako kasi ang pinag-uusapan nila. Kaso hindi nila ako makilala dahil sa bago kong itsura. Tama na iyan. Ang pangit pakinggan kapag binabanggit pa ang mga taong patay na, singit na sabi ni Katrina. Anyway, pwede bang pakibilisan ng meeting? Kanina pa kami dito naghihintay, patuloy na pahayag niya. The door is open, miss. You can leave if you want. Hindi namin kailangan ang isang tulad mo na hindi marunong maghintay, agad na sambit ko. Excuse me, girlfriend ka lang ni Derek. Hindi ikaw ang CEO ng kumpanya. Kaya wala kang karapatan pagsabihan ako ng ganyan, tura nito na may kamalditahan. And correction, hindi na ako dalaga pa. Dahil kasal na ako. Kasal na kami ng katabi ko, she said again. Otomatikong kumulo ang aking dugo dahil sa nalaman ko. Kasal na sila? Wow!
Kinakasal din pala ang mga hayop. Babe, hindi ko yata gusto ang sinasabi niya. Nakakawalang gana. Tapusin na natin ang meeting. And if the answer is the, ayokong makipagpartner sa kanila, pagdedesisyon ko at tumayo. Ang kapal din ng mukha mo. Hindi ikaw ang may-ari ng kumpanya, sigaw ni Katrina. Pero tumawa lang ako at nilapitan siya. I'm Sandra Lopez. And this company is mine. Ako na ang bagong CEO ng kumpanya na to, kaya matuto kang gumalang sa mas nakakaangat sayo, palaban kong sabi. Tiningnan ko pa siya mula ulo hanggang paa bago lumabas ng room. Maling tao na ang binangga nila. Bumalik muna ako sa bahay namin ni Derek. Hindi ko gusto ang hangin sa kumpanya. Ang daming bulok na basura. Next time na pupunta ako roon, garbage truck na ang gagamitin ko para ipahakot sila. I can't wait to make them suffer. Matitikman din nila kung gaano kasarap mamuhay sa impyerno. Sinira nila ang buhay ko. Kaya sisirain ko rin ang buhay nila. Hindi na ako dalaga pa. Dahil kasal na ako, rinig kong sabi ni Katrina sa aking tenga. Paulit-ulit tong pumapasok sa isip ko dahilan para madagdagan ang galit ko kay David. Kinasal na sila. Natuloy ang kasal nila. Samantalang ako, hanggang ngayon nandito pa rin ang sakit at puot sa dibdib ko. Ako ang pinangakuan nito na pakasalan, pero sa huli, si Katrina pa rin ang pinili niya. Pero hindi dapat ako magpaapekto sa kanila. Ayokong ipamukha na mahina ako dahil baka mahalata nila na ako si Kate. At, patay na si Kate. Pinatay ko na si Kate. Pinalabas ko sa lahat ng tao na patay na ako. Kaya ang buong akala nila, pinatay ko ang sarili dahil sa sobrang problema na dumating sa buhay ko 2 kabaong ang nilibing sa lupa. Ang isa ay kay Michael. At ang isa ay sa akin. Pero hindi ako ang laman ng kabaong na iyon dahil parte lang ito ng plano namin ni Derek. Kanina, hindi ko nagustuhan ang pagtitig mo kay David, saad ni Derek nang tumabi siya sa pwesto ko. May dala siyang wine at inilapag ito sa mesa. What did you say? Pagtatanong ko. Gusto kong ulitin niya ang sinabi nito dahil hindi ko masyadong narinig ang panghuli. Halatang halata ko, Sandra. Mahina ka pa rin pagdating kay David, he said. Pwede ba, ayokong pag-usapan ang taong yan, taas kilay kong turan. Ako na mismo ang kumuha ng wine at nilagok ito. Kung patuloy kang magpapaapekto sa kanya, hindi natin makukuha ang hustisya. Tandaan mo, hindi ka na sikate, sambit niya sabay agaw ng alak sa kamay ko. How many times did I tell you na wag mong banggitin ang pangalan na iyan dahil naiirita ako, bigkas ko sa binata. Kung ayaw mong banggitin ko iyan, then prove it, Sandra. Prove to me that you don't love him anymore, sigaw ni Derek na medyo may kaasaran sa boses. Ngayon ko lang nakita ang pagkagalit sa mukha nito. Hindi ko na siya mahal, iwas na saad ko. I hate him. I really do hate him, madiin kong patuloy. Nasasabi mo lang yan dahil hindi mo siya kasama ngayon. Pero kapag nandyan na siya sa harap mo, nanghihina ka, wika nito at hinawakan ako sa kamay. This time, hinayaan ko siya na pagsabihan ako. Wala eh. Naduduwag pa rin yata ako kay David. So please Sandra, I'm begging you. Help yourself. Okay lang sa akin kung hindi mo na ako mahalin. Basta matuto kang lumaban para sa sarili mo. Dahil kung tutuusin, hindi rin biro ang pinagdaanan ko sa abroad bago ako naging mayaman. Nakulong ako dahil napagkamalan akong magnanakaw. That's one of the reason kaya hindi ako nakatawag o chat man lang sa'yo. Sa una, nanghina rin ako. But every time na iniisip ko kayo ni Michael, lumalakas ang loob ko. Kaya nagpursigi ulit ako magtrabaho hanggang sa magkaroon ako ng kumpanya. Binalikan ko kayo. Kaso sa pagbalik ko, hawak ka na pala ng iba, pahayag niya at muling uminom ng wine. Nasasaktan pa rin siya tungkol sa nangyari sa amin. Nasaktan ko pala siya. And it made me realize na hindi siya nagloko. I'm sorry. Akala ko kasi may babae ka na sa States. Hindi ko sadya, nahihiyang saad ko. Don't say sorry, Sandra. Gusto ko lang matauhan ka dahil nasasaktan ako kapag nasasaktan ka pa rin, pilit ng ngiting sabi niya. Ewan ko ba, pero muling bumalik sa isipan ko ang pinagsamahan namin noon. Kung paano niya ako niligawan. Kung paano niya ako sinuyo kapag nagtatampo ako.
At kung paano niya ako alagaan dahilan para mahalin ko siya. Kaya habang inaalala ko yon, may umuudyok sa akin para halikan si Derek. At ganun nga ang nangyari. Marahan kong hinawakan ang pisngi nito at hinalikan ko siya sa labi. Ang halik na yon tumagal ng ilang segundo. Pero agad kaming napabitaw sa isa't isa nang sumulpot ang yaya namin sa bahay. Ma'am, sir, pasensya na po pero may humahanap po sa inyo. At nandito na po siya, bigkas nito kaya lumingon kami sa gawin niya. Laking gulat ko nang makita ko si David na nakatayo habang pinapanood kami ni Derek. What are you doing here? Tanong ng binatang katabi ko. Kinapalan ko na ang mukha ko para kausapin sana si Miss Sandra. Tungkol sana ito sa kumpanya namin. And I badly need your help to save DB Company, magalang na wika nito. Kaya napangisi ako dahil masyadong masarap sa tenga ang salitang help. Hindi ko lubos maisip na ganito pala siya kapag naghihirap na. Well, busy ang schedule ko. Marami akong meetings today. I replied in a nice way. Miss Sandra, mabilis lang to, hindi naman magtatagal ang pag-uusap natin. Gusto ko lang, I said, I'm busy. Hindi mo ba iyon maintindihan, sambit ko muli. Hindi ito nakasalita, bagkus, napatikom siya ng bibig niya. Hayes! Akala ko, sa kalsada natatagpuan ang pulubi. Pati pala dito, may pulubi na rin. Pero dahil mabait ako, here. 20,000, donation ko na yan para sayo. Turan ko nang kunin ang pera sa pitaka. Hindi ako pulubi, Miss Sandra. Hindi pa ako naghihirap, bigkas nito na tila na insulto yata sa sinabi ko. I'm just helping. But if you don't want to accept it, then fine. You can leave now. Nangangamoy sardinas ka kasi. And I'm allergic with that, maarte kong saad sabay takip ko sa ilong. Akma na sana ako akyat, kaso may pinahabol siyang salita. Handa akong maghintay sa labas, Miss Sandra. Kahit abutin pa ako ng madaling araw, hihintayin kita, ikaw bahala. Ikaw din naman ang mapapagod, I smirked. Mukhang mag-uumpisa na ang totoong laban sa pagitan namin ni David. At sa oras na to, nasisiguro ko na wala na siyang puwang sa puso ko. Tanaw na tanaw ko mula sa bintana si David. Nasa labas siya at nakatayo habang patuloy na humihintay sa akin. Talagang tinutuhanan niya ang sinabi kanina. Akala siguro nito pagbibigyan ko siya. Of course not. I don't want to talk to him. Manigas siya at mangalay sa kakahintay. Hindi mo kakausapin, tanong ni Derek. Madilim na rin kasi dahil gabi na. At sa palagay ko, 2 oras na siyang tumatayo. Wala siyang kotse na dala at tanging motor lang na single ang ginamit niya papunta rito. Halatang naghihirap na. Iba talaga kapag si Karma na ang gumagawa. Hindi pa nga ako kumikilos, ganyan na agad ang estado ng buhay niya. Elvie would I? Nakaka-enjoy kayang panoorin siya, sagot ko naman na may demonyong ngiti sa labi. Gusto ko yan. Hayaan mo siyang magdusa. Panigurado ako, mamaya, aalis din siya, tura nito habang hinahaplos ang braso ko. Pwede ba, ilayo mo ang kamay mo sa akin? And please, gusto kong mapag-isa, lingon na sabi ko sa lalaki. Okay. Just call me, if you need something, sambit niya sabay hakbang palayo sa pwesto ko. Naiwan akong mag-isa at patuloy na pinagmamasdan si David. Namulat na yata ako sa katangahan. Dahil wala akong nararamdaman na awa sa binata. But instead, puot at paghihiganti ang bumabalot sa dibdib ko. Napaangat naman ang ulo nito dahilan para matanaw niya ako. He smiled at me, like nothing happened. Ang normal lang tingin niya, walang pinagbago. Pero dahil gusto ko siyang insultuhin, pinatay ko na ang ilaw at sinara ang bintana. Buo na ang desisyon ko, hindi ko siya kakausapin ngayong gabi. Dahil bukas na bukas, sisiguraduhin ko na maghahabol siya sa akin na parang aso. Nahiga na ako sa malambot na kama para matulog. Hindi bagay sa maganda kong mukha ang ma-stress. Kaya heto, pinili kong ipikit ang mata hanggang sa magising ako dahil sa sinag ng araw. Nakabukas na kasi ang bintana, kaya medyo nasilaw ako nang imulat ko ang paningin. Good morning. The breakfast is ready, Sandra, malambing na bati ni Derek. Nakaupo pala siya sa may gilid ng kama ko na tila kanina pa nandito. Same to you. Maliligo muna ako. At pakisabi kay Manang, ihanda yung isusuot ko. I want red dress.
Yung kita ang likod at kita ang cleavage, utos ko sa lalaki. Agad akong bumangon at hindi siya binigyan ng good morning kiss. Malabo na yatang ibalik talaga ang pagmamahal ko sa kanya. I can't love him back anymore. But know the time will come, I can teach in my heart to love Derek again. Pumasok ako sa banyo at mabilis na sumulong sa bathtub. Nilasap ko muna ang lamig ng tubig habang iniisip ang pwede kong gawin mamaya sa kumpanya. After 1 hour, lumabas ako. Pero nandito pa rin si Derek sa loob. Nakahanda na yung damit na gusto mo. But for now, kumain ka muna ng breakfast. Dinala ko na dito sa taas dahil ayokong mapagod ka. Kainin mo na yan, lalabas na muna ako, mahinahon na sabi nito. Iniwas niya ang tingin sa aking katawan na animoy nirerespeto ako. Alam niya kasi na magagalit ako kapag ibang titig ang nakita ko. Konti lang ang kinain ko at nag-toothbrush agad. Hindi na ako makapaghintay sa pwedeng maganap sa pagpasok ko muli. I'll wear the dress that I want. Sobrang bagay ito sa katawan ko at halos kitang-kita ang hinaharap ko. Ito ang gusto kong mangyari, ang akitin si David para mamatay sa inggit si Katrina. Aakitin ko siya hanggang sa mahalin niya ulit ako. At kapag minahal niya ako, doon ko siya dudurugin gaya ng ginawa niya sa akin noon. Red lipstick, red dress. Super compatible to each other. I'm going Derek. And I know how to drive. Kaya hindi mo na ako kailangan ihatid pa, bigkas ko sa lalaki. Siya ang tumuro sa akin magmaneho dahilan para matuto ako. Pinaalala ko lang sa kanya para hindi na ito mangulit pa. Hindi ko na hinintay ang sasabihin nito at agad akong sumakay sa pulang kotse. Yes, my favorite color is pink. Sa kulay pa lang nito, halatang sasabak lagi ako sa anumang gyera. Mabilis ako magmaneho kaya ilang minuto pa lang, nandun na ako sa kumpanya. Good morning, bigkas ko sa kanila na may katarayan sa boses. Nagyukuan naman ito dahil siguro pinaalam na ni Derek ang tungkol sa akin. Hi Ma'am Sandra, nasa opisina mo po pala si Sir David. Ang aga nga pong dumating, sambit ng babae nang lumapit siya. Si David lang ba? Tanong ko rito. She was about to answer, pero biglang sumulpot ang ahas sa likuran ko. Of course, the wife is also here. Hindi ko naman hahayaan na pumunta ang asawa ko na siya lang mag-isa. Wika ni Katrina na may kataasan sa pananalita. Na-excite ako kapag ganitong eksena. Yung tipong kalmado lang ako, tapos siya, halos sampalin na ako sa inggit. Natatakot ka ba, Jim, said Katrina? As far as I know, hindi ko pa gaanong kilala si David. So bakit ganyan ka makasalita? Tinataasan mo ng boses ang CV ng kumpanyang hinahabol mo, said while raising the eyebrow. I'm sorry. I just want to protect my husband. Ayoko pa naman na inaagaw siya, mahinang bigkas niya na alam kong plastic ang pakikitungo. Hindi ko ugali ang mangagaw. Depende na lang yan sa kanya, confident na saad ko habang pinapakita ang kaseksihan ng katawan ko. Katrina is a model. And yes, I can't deny the fact na sexy din siya. Pero yung kaseksihan niya, natapakan ko na ngayon. Don't you dare touch in my man. Dahil hindi ko palalagpasin yon, kung nangangamba ka sa asawa mo, bakit hindi mo talian? Akala ko, ang tunog ng ahas, pero bakit tahol ka ng tahol? You look so stupid, turan ko sa babae. Agad ko na siyang tinalikuran at dumiretso sa office ko mismo. Nandun nga si David at nakaupo. Kaya nung tumingin siya sa bandang pinto, inilihis ko ang strap ng dress na kunwari ay hindi ko sinasadya. Ganito mang akit ng lalaki. Tamang kagat ng labi na may kakaibang titig. Hi Miss Sandra, pumasok na ako dito dahil gusto ko talagang maabutan ka, pagpapaliwanag nito. Pero si Katrina, mabilis na tumabi sa asawa niya. Schedule ako ng meeting ngayon. Kaya pwede bang lumabas ka muna? I'm not available this day, wika ko sa kanya. Pero narinig mo ang sinabi ko, di ba? I'm not available. So don't assume na kakausapin kita. Hindi ka dito, nakangising pahayag ko. Wow! Ang lakas ng loob mo para tanggihan kami. Hindi mo ba alam, I cut her words dahil agad akong nagsalita. Talagang hindi ko alam, Katrina. At kung balak mo ako sagutin ng pabalang, much better to look for another company. Hindi ko kayo kailangan, diretsang sambit ko.
Akma sanang sasagot muli ang babae pero sa pangalawang pagkakataon, muli ko siyang inunahan. And Gisa the way David, kung isasama mo ang asawa mo rito, pwede bang dumaan muna kayo sa hospital? Kulang yata sa bakuna ang kasama mo. Nakakaawang tingnan, turan ko na may matalim na tingin kay Katrina. Hindi pa nga ito todo, sumasabog na agad ang mukha nito sa galit. Paano pa kaya kapag tinodo ko na, di namatay na siya? Hey! Bakit kasi kulit Katrina, malakas na sambit ko sa babae. Inis na inis akong lumabas ng kumpanya habang siya ay nakabuntot pa rin sa likod ko. Ano bang problema mo? Asawa mo na ako, David. Kaya kahit saan ka pumunta, dapat kasama ako, tugon nito na ikinainit lalo ng aking dugo. Bagsak na ang kumpanya ko. Hindi ko na alam kung paano ko ipapalago ito gaya ng dati. Ikaw ba problema pagduduro ko sa kanya? Pinipigilan ko na wag siyang saktan dahil hindi ko hilig ang manakit ng babae. Kasal lang tayo sa papel, Katrina. At hindi na kita mahal. So don't take it seriously. Hindi ako masaya na asawa kita, muli kong sad. Anong sabi mo? Tanong niya sa akin. Hindi ko na ulitin pa. Siguro naman ramdam mo na yon, malamig na pahayag ko. Sumakay na ako sa aking motor at pinaharurot na ito. Wala akong pakialam kay Katrina. I don't love her anymore. Napilitan akong pakasalan siya dahil nilamon ako ng lungkot simula nung mamatay si Kate. Namatay siya kasama ang anak namin sa tiyan niya. At hindi lang yan, maging si Michael, patay na rin. Hindi ko alam ang punot dulo ng lahat. Gulong-gulo ako. Hanggang ngayon, hinahanap ko pa rin ang kasagutan sa nangyari. Hindi kasi ako naniniwala na pinatay ni Kate ang sarili nito dahil lang sa namatay ang anak niya. At yung tungkol kay Michael, aksidente raw ang dahilan kung bakit nawalan ito ng buhay. Damn! Kasalanan ay van ilahat ng Kate. Wala ako sa tabi nila. At wala ako sa mga oras na yon. Mas inatupag ko ang kumpanya kaysa sa pamilya ko. Mas pinili kong ayusin ang problema sa kumpanya kaysa protektahan sila. Tangina! Negago eh. Dapat hindi lay pumayag pumunta ng Japan araw mine. Flashback, I'm sorry honey, hindi yata ako makakauwi ngayong gabi. May kailangan akong puntahan. May meeting ako sa Cebu together with Emmerich Xiao, pagsasad ko kay Kate. Ito ang paalam ko sa kanya. Buong akala ko kasi sa Cebu ang meeting namin. Kaso pagkarating ko doon, nagkita kami ni Katrina. May photoshoot daw siya sa lugar na yon kaya nagtagpo ang landas namin. Mukhang nagmamadali ka, saan ba ang lakad mo, David? Tanong nito sa akin. Meeting. Hinihintay ko si Emmerich Xiao, dito kasi ang usapan namin, sagot ko naman habang tumitingin sa relo. Ganon ba? Sige, good luck, ngiting turan niya. Hindi ko na siya inimik pa noon, kaso muli siyang nagsalita. David. Can have a favor? Pwede ko bang hiramin ang cellphone mo? Nalobat kasi yung akin. At ilang oras na rin ako naghihintay sa manager ko. Naiinis na nga ako bigkas niya kaya agad akong pumayag. Pinahiram ko ang cellphone ko sa kanya at sakto naman na dumating ang sekretary ni Emmerich Xiao. Sabi nito, dumiretso raw sa Japan ang boss niya. At kailangan kong sumunod doon dahil mahalagang meeting ang pag-uusapan namin. Ayoko sanang pumunta, kaso naisip ko na malaking kliyente ang matanda. Nawala sa isip ko ang cellphone na hiniram ni Katrina. Naalala ko lang yon nung nasa airport na ako. And that time, umuwi na rin si Deo. His LY twin brother. Bukod sa magkamukha kami, pati katawan at boses namin magkapareho. I don't consider him as an way brother dahil hindi ko gusto ang ugali niya. Mayabang siya at magaling umarte. Halos kinukumpara kami ni Mom sa isa't isa. Magaling daw ito kumpara sa akin. That's the reason why I hate him. Hindi mo sinabi sa amin na pauwi ka na pala ng Pilipinas, saad ko sa binata. Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Bukod sa wala akong oras, I love surprise, nising sagot niya at tinapik ang braso ko. Ikaw? Saan ka pupunta? Mukhang paalis ka ng bansa ha, balik na saad nito. May mahalaga akong pupuntahan, bigkas ko sa lalaki. Gustuhin ko man nakausapin pa siya, hindi ko na natuloy pa dahil tinawag na ang mga pasahero na papuntang Japan. Kaya tuluyan na akong sumama sa sekretary ni Emmerich Xiao. Habang si Deo, palabas na ng airport para umuwi yata sa bahay.
Hindi ko na ito inisip pa dahil alam kong hindi rin magtatagal ang binata. Ganyan ang kapatid ko, madaling magsawa sa Pilipinas. Kaso pagkarating ko ng Japan, marami akong inasikaso. Hindi ko magawang i-contact o tawagan si Kate dahil minu-minuto ang meeting. Dapat sana kay Emerxiao lang ako, pero umabot ito sa kahit sino. Halos 5 araw ako na sobrang busy at hindi nagkaroon ng oras para kausapin ang pamilya ko. Kaya bago ako umuwi ng Pilipinas, binilhan ko pa si Kate ng mga dress na pwede niyang isuot pag lumaki ang tiyan niya. Binilhan ko rin si Michael na paborito niyang chocolate. I was excited to see them that time. Pero ang excitement na yon biglang napalitan ng lungkot. Lungkot at dismaya nang malaman kong wala na raw si Kate. I tried to ask all of her maids and guards, pero ang sinabi nilang lahat, na aksidente si Michael. At si Kate, nagpakamatay daw. I don't know the whole story. Walang umaamin. Walang nagsasalita ng totoo. Sa mga araw na lumipas, halos nababaliw ako. Nagsasalitang mag-isa at umiiyak na mag-isa sa kwarto namin ni Kate. Sa isang iglap, nawala ang pamilya ko. Sa isang iglap, iniwan nila ako. Sobrang sakit ng sinapitli. Natutunan ko na rin humitit ng droga para maalis ang lungkot na bumabalot sa aking puso. Kaya sa puntong iyon, si Katrina ang nakiramay sa akin. Dinamayan niya ako sa sakit. Siya rin ang panandaliang kaligayahan ko. Sa isang araw, ilang beses ko siyang ginalaw. Hanggang sa nagpakasal kaming dalawa. Kinasal ako, hindi dahil gusto ko. Sa halip, kinasal ako dahil nagmakaawa ang kapatid niya. Iyon flashback, at ngayon, lugmok na lugmok pa rin ang kumpanya. Nabawi ko na sana ito nung pumunta ako ng Japan. Kaso nung namatay si Kate at ang mga anak ko, bigla ko itong napabayaan. Kaya heto, naghahabol sa ibang tao para masalba ang kumpanya ko. Isang meeting lang naman ang ginawa ko ngayong araw. Pasakali ko lang iyon para pahirapan si David. Gusto kong maghabol siya hanggang sa mapagod at lumuhod sa harapan ko. Natutuwa kasi ako kapag ganon ang mangyari. And I can't wait to see him begging on me. Melanie, kapag dumating si Derek na wala pa ako, pakisabi sa kanya na may pinuntahan lang ako na importante, pagbibilin ko sa sekretary. Balak ko kasing dumalaw sa puntod ni Michael. Gusto ko siyang makausap at sabihin na inuumpisahan ko na ang paghihiganti. Ito kasi ang pangako na binigkas ko nung mamatay siya. At ngayon, sinisimulan ko na ito kay David. Siya muna ang unahin ko. Nag-drive na ako patungo sa sementeryo kung saan nilibing ang anak ko. Katabi noon ang kabaong na akala nila ay ako. Pero hindi ako yon dahil hindi pa ako patay. Ibang tao ang nakalibing sa lupa. Kaya pagkarating ko doon, napatigil ako sa paglalakad dahil nakita ko ang isang lalaki na nakaupo sa may damuhan. Likod pa lang nito, kilala ko na agad. Si David. Si David nga. Dumalaw siya sa puntod namin. Hindi ko makita ang reaksyon niya, pero sa palagay ko, nilalamon na siya ng konsensya. Kung sa bagay, siya ang pumatay sa anak ko. Pinatay niya si Michael. At siya pa mismo ang nagpalaya sa amin habang binuburol ko ang bata. Agad na umapaw sa aking dibdib ang galit. Nagagalit ako sa tuwing sumasagi sa isipan ko ang ginawa niya sa amin. Trinato niya ako na parang basura. Samantalang si Michael, nagawa niyang lasunin. Para ano? Para balikan si Katrina? Ibang klase. Ang hayop niya. Hindi ako nagpahalata na apektado. Pinili ko maging kalmado habang lumalapit sa puntod ng anak ko. Nang huminto ako sa likuran ni David, napalingon ito sa akin. Nasilayan ko ang luha sa mata niya na mabilis niyang pinunasan. Miss Sandra, anong ginagawa mo dito? Tanong nito na may pagtataka. Tumayo ito kaya nagkaharap kaming dalawa. Hindi ba obvious? May dadalawin ako, sagot ko na medyo may katarayan. Dinadalaw? Sino? Bigkas muli ng lalaki. Bakit ba ang dami mong tanong? Balik naturan ko sa kanya. O wala naman. Akala ko kasi, bago pa man siya makasalita, agad kong nilagay ang bulaklak na binili ko kanina. Inilagay ko ito sa unahan ni Michael. Hindi ko kilala kung sino ang patay na yon, pero umakto ako na kamag-anak ko ang tao. She's the boy auntie. Nalason siya. Nilason siya. Kaya namatay. Ikaw? Sino ba ang dinadala mo dito? Taas kilay na bigkas ko.
Talagang diniinan ko ang salitang nilason para matamaan siya sa sinasabi ko. Pero yung mukha niya hindi nagbago. Binisita ko ang mag-ina ko, tugon nito sa mahinang boses. Otomatikong napalunok ako ng laway at bahagyang napaatras sa lalaki. May asawa ka? Akala ko ba si Katrina ang asawa mo? Babaero ka pala, I said. Nagkakamali ka, Miss Sandra. Hindi ako babaero. Si Katrina, naging asawa ko palang ngayon dahil kinasal kami. Pero sila, naging asawa't anak ko dahil mahal ko silang 2-3 pala, pahayag niya na tila nagkamali sa bilang. Siguro, sinabay niya ang bata sa tiyan ko na nalaglag kaya naging 3 kami. Pero bakit niya sinasabi to? Anong karapatan niya para sabihin na mahal niya kami? Kung ginagawa niya to para maawa ako. Pwes, hindi. Dahil mas pinatunayan niya kung gaano siya kaplastik na tao. Pati patay, dinadamay niya para lang makuha ang loob ko at pumayag na maging kapartner sila sa kumpanya. Condolence. Wala kasi akong alam sa buhay mo, I replied in a plastic way also. Kung plastikan ang habol niya, marunong din ako noon. Akma na sana akong babalik sa kotse, kaso hinawakan nito ang braso ko. Ngayon lang ulit dumapo ang kamay niya sa aking katawan. Pero pakiramdam ko, napaso ako sa kanyang ginawa. Halatang demonyo siya dahil hindi ko gusto ang pagkakahawak niya. Next time, wag mo akong hahawakan. Sensitive pa naman ang skin ko, saad ko kay David. I am sorry, Miss Sandra. Gusto ko lang kasi na kumbinsihin ka tungkol sa partnership. Kaya kung pwede lang, sana pumayag ka na mag-usap tayo. Magalang na sabi niya na parang tuta dahil sa maamong itsura. Well, okay. Mag-uusap tayo. Papakinggan ko ang sasabihin mo. Pero hindi sa ganitong lugar. Ayoko dito, sambit ko ulit. Napalitan ng saya ang aura ng mukha niya at umukit ang ngiti sa labi. Sige Miss Sandra, kung saan mo gusto, doon tayo mag-uusap. Ako nang bahala sa gagastusin, tugon niya sa akin. Gagastusin pala ha? Yes, said, meron akong alam na restaurant dito na sobrang mamahalin. Okay. Pero bukas na lang tayo mag-usap. Nakalimutan ko, may gagawin pala ako ngayon. So here's the cellphone number. Tawagan mo na lang ako, wika ko sa bailahad ng card. Mabilis niya itong kinuha na hindi pa rin mawala ang ngiti. Maraming salamat, Miss Sandra, hindi na ako nagsalita pa at tinalikuran na si David. Pero hindi pa man ako nakakalayo, bigla akong natapilok dahil sa high heels na suot ko. Akala ko, tuluyan akong mapapaupo sa damuhan, kaso hindi iyon nangyari. Hindi iyon nangyari dahil nasalo ako ni David. Miss Sandra, are you okay? He asked me. Aayos lang. I need to go, pagtutulak ko rito nang makatayo ako. Medyo sumakit ang paa ko, pero tiniis ko dahil ayokong magkaroon ng utang kay David. Alam ko kasi na yung pinapakita niya ngayon, pawang kaplastikan lamang. Yung mata mo, kaparehong-kapareho sa mata ng babaeng mahal ko, mahinang sabi niya. You're crazy. TSA, inis kong saad. Binilisan ko ang paglalakad at hindi na ako lumingon pa sa gawin niya. Aalis Eve ulit, tanong ni Derek. Nakabihis na ako ngayon ng black tube at black pants. All black ang suot ko sa mga oras na to, bagong umaga, bagong paghaharap muli. Ganito kabilis ang oras. Parang kahapon, nagkita kami ni David sa sementeryo kung saan nakalibing si Michael. And today, we will meet again. Kahit papano, marunong ako tumupad sa usapan. And I guess, this would be exciting. Sandra, ipaalam mo naman sa akin ang bawat kilos mo. May usapan tayo diba, paalala nito. Derek, malaki na ako. Alam ko na ang gagawin ko. So don't worry, I can do this alone, turan ko sa binata. Pero, hinarangan ko ang kanyang bibig gamit ang daliri ko, para hindi na ito kumontra pa. Uwi din ako. Hindi naman ako magtatagal. Paglalaruan ko lang si David, nakangising sabi ko. Kinuha ko na ang malaking wallet at phone ko bago ako tuluyang lumabas. Tinatamad akong mag-drive ngayon, kaya nagpahatid na lang ako kay Manong driver. At nung nasa loob ako ng kotse, may tumawag sa cellphone ko. Galing ito sa unknown number kaya agad ko itong sinagot. Hello, turan ko sa kabilang linya. Miss Sandra, si David to. Gusto ko sanang itanong kung nasaan ka na ba? Kanina pa kasi ako naghihintay dito sa restaurant na sinabi mo,
Wika nito na tila excited siyang makita ako. On the way. So chill. Dahil sisiputin kita, tugon ko sabay end ng tawag. Ibang klase talaga ang taong to, bukod sa makapal ang mukha, ang bilis niyang mainit. Manong, pakihinto na lang dyan sa gilid. At tatawag na lang ako sa'yo kapag pwede mo na akong sunduin, turan ko sa driver. Sinunod niya nga ang sinabi ko, kaya agad niyang hininto ang kotse sa tinuro ko. Bumaba na ako at inayos ang sarili bago lumabas ng sasakyan. Nasilayan ko si David na patingin-tingin sa kanyang relo na halatang hinihintay ako. Kaya sexy akong lumakad papasok ng restaurant. Ang lakad na iyon nakagawa ng ingay dahil sa tunog ng sandal ko. Lahat tuloy ng tao sa loob na patingin sa akin. So gave them a sweet smile while NBI is still looking to David. Good morning Miss Sandra, bating saad niya. The time starts now, tugon ko nang umupo. Ha, business ang pag-uusapan natin di ba? Kaya dapat hindi tayo magsayang ng oras. Mahalaga ang bawat segundo at minuto para sa akin, David, wika ko sa lalaki habang nakatitig sa mata niya. Ah nga, sabi ko nga. Pasensya na Miss Sandra, medyo dinalaw ako ng kaba, pag-aamin ito. Kinakabahan ka? Ay we gosh. Akala ko ba handang-handa ka? Paano mo ako niyan makukumbinsi kung kinakabahan ka, taas kilay kong bigkas? Mawawala rin ang kaba ko, Sandra. Kaya sisimulan ko na, sambit niya at umayos ng pagkakaupo. Nilabas niya ang maraming papeles at pinakita niya ito sa akin. Magkalapit ang mukha namin sa isa't isa dahil ini-explain nito ang bawat papel na binibigay niya. Ayan ang kumpanya ko, Miss Sandra. Dati, sikat na sikat ang wine company namin. Pero ngayon, biglang lumubog. Napabayaan ko kasi at nalulong ako sa droga. Wika niya dahilan para mapaangat ako ng ulo. Sa maling posisyon, halos magdikit ang labi namin ni David. Hindi ko kasi alam na nakatingin pala ito, kaya maling kilos ang nagawa ko. Konting distansya naman, David. Hindi ko gusto ang amoy ng pabango mo. Ang sakit sa ilong, pahayag ko sa kanya. Pero sa halip na lumayo siya, umiti ito at bahagyang tumawa. Are you insulting me? Napipi ko na saad ko. Hindi po, Miss Sandra. Sumagilang sa isipan ko ang boses ni Kate, pagtutugon niya. Kate. Sinong Kate? Tanong ko at umakto na hindi ko alam ang tinutukoy niya. She's my wife. The girl that always here in thy heart. Siya yung babae na dinalaw ko kahapon sa sementeryo, mahabang wika nito. Well, I don't care. Let's just continue the meeting, tanging saad ko para maiba ang usapan. Kaso hindi siya nagpapigil dahil patuloy siya sa pagkwento tungkol sa taong pinatay ko na at inalis sa buhay ko. I'm now Sandra, not Kate. Kaya para sa akin, patay na yung Kate na kilala niya. Alam mo bang kaboses mo rin siya? Sa tuwing tinataasan mo ako ng kilay, nakikita ko si Kate sa'yo. At sa tuwing nagtatama ang mata natin, siya pa rin ang nasisilayan ko. Kung hindi lang namatay si Kate, siguro iisipin ko na ikaw ay ang asawa ko, anya ni David. Napatayo ako nang wala sa oras na tila kumulo ang aking dugo. Meeting ang pinunta ko dito. Kaya kung balak mong magdrama, aalis na lang ako, I said. I'm sorry again, Miss Sandra. Hindi ko lang kasi, I think, you're not ready. Sinasayang mo lang ang oras ko, bigkas ko para hindi na siya magpaliwanag pa. Kanina pa ako naririndi sa boses niya. Kate. Tanginang Kate yan. Patay na siya. Pinatay ko na ang dating ako. Aalis na sana ako sa table namin, kaso narinig ko ang pagsara ng restaurant. Hindi ko alam kung anong rason dahil masyado pang maaga para magsara sila. And besides, ang daming tao na kumakain kaya paano nangyari na close na agad ang kainan. Hello everyone! This day, magkakaroon tayo ng kissing serye. Mga adults na kasi ang nandito. And I guess, nagde-date kayong lahat dahil halos couples ang nakikita namin sa loob. Kaya ngayon, bibigyan namin kayo ng pagkakataon para halikan ang taong nagugustuhan nyo, malakas na wika ng babae. Nakagamit siya ng microphone, kaya malinaw sa aking tenga ang sinasabi nito. Mukhang alam ko na ang mangyayari kaya naglakad na ako palayo kay David. Bibilang ako ng 3 ha. At kapag umabot na sa 3 ang bilang ko, halikan nyo agad ang babaeng napupusuan nyo. Sigaw nito dahilan para kumabog ang dibdib ko.
Hindi ko alam kung saang sulok ako pupunta para makaiwas sa lalaki. 1, 2, 3, huling bilang niya. Buong akala ko, nakaligtas na ako, pero hindi eh. Dahil may humigit sa aking braso at kaagad akong pinaharap sa kanya. Walang paligoy-ligoy na hinalikan nito ang labi ko. I see Kate on you. So I'm sorry. Didn't mean it na miss ko lang ang babaeng mahal ko, saad ni David nang humiwalay ang labi namin. He kissed me. Tanaw na tanaw ko mula sa labas ng restaurant kung paano hinalikan ni David ang babae. Nandito kasi ako sa loob ng kotse habang pinagmamasdan ang bawat galaw ng kambal ko. Sa totoo lang, nakakaawa siya. Pero dahil na-enjoy ako sa mukha niya, tinutuloy ko ang paglalaro sa kanila. I know everything about Sandra. Mahilig ako mag-imbestiga at magaling ako mangilatis ng bawat kilos ng tao. Siya si Kate na minahal ng kapatid ko. Siya si Kate na kinababaliwan ni David na halos kitilin ang buhay nang malaman niyang namatay ang babae. At siya si Kate na ngayon ay ibang mukha na ang gamit. Pero si David, hindi niya alam kung sino at ano ang pagkatao ni Sandra. Kung sa bagay ang bobo niya masyado. Hindi niya ginagamit ang utak kaya mas nauunahan ko siya sa lahat. Nakakatawang isipin, napapaikot ko ang dalawa sa kamay ko. Hawak ko sila sa leeg at kahit anong gawin ko, hindi nila ako mahuhuli. Parang katulad ng ginawa ko sa buhay ni Kate. Ang buong akala niya si David ang nagpahirap sa kanya. But she's wrong dahil ako ang dahilan kung bakit namatay ang bata. Flashback. I need you, Dio. Hindi ko kayang makita na ikakasal si David kay Kate. Kilala mo naman yung babae, di ba? Hindi sila bagay. So please Deo, tulungan mo ako para hindi matuloy ang kasal nila, umiiyak na pakiusap ni Katrina. Nakipag-video call siya sa akin habang nasa ibang bansa ako. And yes, kilala ko si Kate. Dahil may tauhan ako sa Pinas para bantayan ang bawat galaw ni David. Sa madaling salita, kahit malayo ako sa kanila, lahat alam ko. Hindi ko matanggihan si Katrina dahil may lihim na pagtingin ako sa dalaga. At bukod doon, pinapangarap ko talaga na matikman ang katawan nito. She's a model. Pinapantasyahan siya ng mga lalaki. Kaya nagtataka ako kung bakit pinakawalan ni David ang tulad niya. Okay, papayag ako Katrina. But in one condition, nakangising bigkas ko. Kahit ano pang kondisyon ang sabihin mo, handa akong sundin at gawin yan, tulad nito na tila desperada. Good, bigkas ko naman. Teka, ano bang gagawin natin? I mean, anong gagawin mo para masiguro na hindi makakasal si David kay Kate? Pagtatanong ni Katrina. It's just a simple problem. Kaya wala kang dapat na ipangamba. I can handle this, sa paanong paraan? She asked again. Set up, tipid kong sagot. Set up, yes, Katrina. Ise-set up natin ang kambal ko. In short, I can act like him. Pwede akong magpanggap bilang siya. You know me very well, right? Napaka-basic na yan para sa akin, wika ko sa dalaga. How can you sure? Sa pagkakaalam ko, lalade, akong bahala. Basta hintayin mo na lang ako sa Cebu. Iko-contact ko lahat ng mga ka-meeting ni David sa kumpanya. Kaya ikaw ang dapat na maghanda, Kat, I said while smirking. Ano bang ibig mong sabihin? Katrina, tutulungan kita pero kapalit noon ay katawan mo. Alam mo na siguro ang tinutukoy ko, turan ko ulit. Medyo nagulat ang reaksyon niya pero sa huli, pumayag din ang dalaga. Set up ang nangyari. Nakontak ko si Emek Xiao at sinabi ko sa kanya na sa Japan na lang sila mag-usap. Si Emek Xiao, malaking kliyente. Pero dahil may alas akong hawak laban sa kanya, naging sunod-sunuran ito sa akin. Hawak ko lang naman ang sex video niya sa dalawang babae. That's the reason kung bakit napao ito nang sabihin ko na sa Japan sila mag-usap ni David. Kaya nung araw na yon, umuwi ako sa Pilipinas. Mabuti na lang at ginawa rin ni Katrina ang inutos ko na hiramin ang cellphone ni David. At mukhang kinakampihan yata kami ng tadhana dahil naiwan nito ang phone niya sa babae. Marami tuloy na naganap nang magkita kami sa hotel. Umakto ako na si David. Ginaya ko ang boses niya. Yung mga pictures na sinend namin kay Kate, ako ang may pakana noon. At nung pumunta si Kate sa hotel, nagkunwari ulit ako na si David. Ang dami kong ginawa at lahat ng yon naging matagumpay. Kitang-kita ko sa mukha ni Kate kung gaano siya nasaktan. Too bad for her dahil ang bilis niyang maloko.
And yes, ako rin mismo ang nagpautos na lagyan ng lason ang pagkain na ipapadeliver sa mansion ni David. Sinabi ko na galing yon mismo sa kapatid ko. All of them doesn't know about me. Hindi nila inisip na ako ang may gawa. At para magalit lalo si Kate, pinalayas ko rin sila sa bahay kung saan binuburol ang anak niya. For the third time, pangalan ulit ni David ang ginamit ko. Ang galing ko, diba? Sa sobrang galing ko, halos naniwala ang babae. Nilamon na siya ng galit at napawi ang pagmamahal niya kay David. Simula noon, patuloy kong sinusundan si Kate. Hanggang sa malaman ko na kinuha siya ni Derek. Kilala ko rin si Derek dahil nga naimbestigahan ko ang nakaraan ni Kate. At isa siya sa naging karelasyon ng babae na mismong tatay ni Michael. Sa kakasunod ko, maging pagkatao niya, nalaman ko. Pinalabas nila na patay na ang babae para maniwala ang lahat. Pero ako, hindi ako maniniwala. Kaya kahit nagbago man ang pangalan at mukha ni Kate, hindi niya pa rin ako maluloko. Matalino ako at hindi agad nagpapahuli sa mga balita. Hindi nila ako maiisahan. Dahil ako mismo ang makikipaglaro sa kanila. Pwede ko rin ikama si Kate kahit anong oras kapag wala si David sa tabi niya. Ikakama ko siya at magpapanggap ulit ako bilang si David para sa ganon, magalit lalo siya sa lalaki. Iyon flashback, enjoy for today. And see Rai again for the next day, sambit ko sa sarili. Pinaandar ko na ang kotse para umuwi na sa kondo. And ila the way, hindi ko pa sinasabi kay Katrina na buhay si Kate. Dahil gusto ko, ako lang ang nakakaalam. Miss Sandra, bigkas ni David sa pangalan ko. After the kissing scene, agad akong lumayo sa kanya. Open the door, sigaw ko sa lalaki na nakabantay sa may pinto. Dahil sa lakas ng boses ko, mabilis niyang binuksan ito dahilan para makalabas ako. Pero si David, nakabuntot pa rin sa aking likod. Hinahabol niya pa rin ako na tila nagsisi siya sa ginawa. Kung nabastusan ka sa akin, sampalin mo ako Miss Sandra, he said. Kaya lalo akong naiinis sa lalaki. Bakit ba siya ganyan? Sa likod ng maamo niyang mukha, nagawa nitong pumatay ng bata. And shit! Every time I see him, si Michael ang bumabalik sa isip ko. He killed Devoy's son. Stop following me, David. Nababadrip ako, asar kong turan habang patuloy sa paglalakad. Hindi ko alam kung saan ako tutungo dahil hindi pa dumarating ang driver ko. Tinawagan ko na kasi ito nung papalabas ako ng restaurant. Pero ang tanging sabi niya, papunta na siya. Miss Sandra, hindi ko intensyon na, shut up. Ayoko nang marinig ang boses mo, bulyaw ko nang lingunin ko si David. I just want to explain, dahil ayokong mag-isip ka ng masama sa akin, mahinahon na wika nito. Sa ginawa mo kanina, do you think, mag-iisip pa ako ng mabuti sa'yo? Nakakadiri ka. Kahit sinong babae na lang ang hinahalikan mo, una si Kate, tapos sinunod mo si Katrina and now, ako, sambit ko muli. Bago pa man ito makasagot, dumating na ang kotse na hinihintay ko. Kaya sumakay na ako para hindi na makahabol pa ang lalaki. Nang lumayo na ang sasakyan, napahawak ako sa aking labi na hinalikan niya. Hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang malambot niyang labi. Pero sa halip na kiligin ako, galit ang namuo sa dibdib ko. Bakit ba patuloy niyang binabanggit ang pangalan na Kate? Kung tutuusin, siya mismo ang dahilan kung bakit ko pinatay ang dating ako. Kinuha niya ang lahat sa akin. Matapos niya akong paibigin at ikama, binasura niya ang pagkatao ko. Ma'am, uwi na po ba tayo? Pagtatanong ni Manong. Saka lang ako natauhan at nabaling sa kanya ang mata ko. What, tinatanong ko po ma'am kung uwi na ba tayo. Baka kasi may pupuntahan ka pa, magalang na saad niya. Yeh! Meron pa nga. Pupunta ako ng mall, bigkas ko muli. Tumango naman ang driver at agad na lumiko patungo sa mall na sinasabi ko. Ayokong umuwi na ganito ang itsura ng aking mukha dahil tiyak magtatanong si Derek kung ano ang nangyari. Hintayin mo na lang ako, Manong ha? Hindi ako magtatagal, may bibilhin lang ako saglit, wika ko sa driver. Pero kung mahaba ang pila sa loob, here, you can buy foods to yourself, patuloy kong sambit. I gave him isa, 000 cash para may makain siya if ever na magutom. Actually, nakasanayan ko na ang bumili ng gamit kada araw. Lahat binago ko sa sarili. Hindi na ako yung Kate na manang kong sumuot. Hindi na ako yung Kate na sa gabi lang nagpapaganda at nag-aayos.
Dahil ang totoo niyan, mas minahal ko na si Sandra. Mas nagustuhan ko na ang bagong buhay na binigay sa akin ni Derek. He saved me from the dark. Kaya malaki ang utang na loob ko sa kanya. Gusto kong suotin ito. Pwede bang paki-assist ako, bigkas ko sa sales lady? Yes, nandito na ako sa loob ng mall. Hawak ko na ang isang damit na nagustuhan ko. Sure ma'am, ngiting tugon ng babae. Pumasok na ako sa dressing room para sukatin ang natipuhan kong damit. Habang nasa labas naman ang sales lady at hinahawakan ang phone at pitaka ko. Nang matapos, tiningnan ko ang katawan ko sa salamin para makita kung bumagay ba ito. And all I can say, I'm fucking hot. Litaw na litaw ang pusod ko at kitang-kita ang makinis kong legs. You're so sexy, ma'am, komplemento ng dalaga. I know, right? Thank you, tugon ko naman. Binili ko na ito at iniwan ang damit sa dressing room. Ganon ako pakatapos kong gamitin, tatapunin ko na. Confident tuloy akong naglakad patungong jewelry. Alahas naman ang bibilhin ko dahil medyo nagsasawa na rin ako sa kwintas na sinuot ko kahapon. I want diamond necklace. Kaso sa kasamaang palad, may humarang sa akin na lalaki. Hindi ko sana ito papansinin kaso nakilala ko kung sino siya. David, pagsasaad ko. Hi Miss Sandra, na-miss agad kita, ngising sambit nito. Ewan ko ba, pero kakaiba ang datingan ng titig niya. Wala akong panahon at oras para makipag-usap sa tulad mo, mataray na turan ko. Miss Sandra naman, masyado ka namang pikunin. Naghalikan pa lang tayo kanina, tapos biglang umiba ang mood mo, muli niyang pahayag. Hanggang dito ba naman, sinundan mo ako? Ang kapal talaga ng pagmumukha mo. Para sabihin ko sa'yo, may asawa ka na, shouted. Yung suot niya at yung boses niya, ganon na ganon pa rin sa David na nakausap ko sa mall. Pero yung mata niya, hindi ko gusto. Miss Sandra, mag-asawa lang kami sa papel. Hindi ko siya mahal. Dahil ang boring niya sa kama. At sa palagay ko, mas masarap ka pa kay Katrina. Tigilan mo na iyang kalokohan mo, madiin kong bigkas. I was about to walk again pero hinawakan niya ang braso ko papunta sa aking bewang. Bastos, pagsasampal ko sa binata. Talagang demonyo siya at babaero. Walang pinagbago. Hindi sakit ang naramdaman ko nung dumampi ang palad ni Sandra sa aking pisngi. Bagkus, mas naudyok akong paglaruan ng babae. Umalis na ito sa harapan ko, kaya abot tingin na lamang ako kay Sandra. But the way she looked at me, hindi pa ito kumbinsido sa inakto ko kanina. Halata ko kasi sa mata niya ang pagtatanong na tila nagdududa ito sa kilos ko. Siguro, hindi ko gaanong nagaya ang dalawa ni David. Pero hindi na iyon mahalaga dahil alam ko na si David pa rin ang akala niya. Minsan talaga, ang galing mo mag-timing Deo, pagpupuri ko sa sarili. Pauwi na sana ako ng kondo kaso naalala ko na may nakalimutan akong bilhin sa mall, kaya binalikan ko ito. At sa pagbalik ko, natsyempuhan ko si Sandra na naglalakad-lakad sa loob. Iba talaga kapag siniswertehan ka. Buti na lang, lahat ng suot ni David, katulad ng suot ko. Kaya boses at galawan na lang ang ginagaya ko sa kanya. Binili ko na ang mga gagamitin at kailangan sa kondo, kaya matapos kong magbayad sa cashier, lumabas na rin ako na may ngisi sa labi. Sobrang ganda nga ni Sandra. Unti-unti tuloy akong natatakam na matikman siya. Kailan ko kaya magagawa yon? Dapat masaktuhan ko na nag-isa lagi ang babae. Para sa ganoon, maging kapani-paniwala ang bawat pag-acting ko bilang si David. Napadila tuloy ako habang ini-imagine ang pwedeng mangyari sa amin ni Sandra. Tama nga ang kasabihan nila, it's more fun in the Philippines, at isa ako sa nagpapatunay na masaya nga kapag nasa Pilipinas ka. Akma na sana akong papasok sa aking kotse nang tawagin bigla ang pangalan ko. Deo, sambit ng lalaki. Si David na kambal ko. Akala ko ba bumalik ka na sa abroad, he said. Akala mo lang yon, walang gana naturan ko. Nasilayan ko ang pagtingin nito sa damit at sapatos na suot ko. And based on his reaction, medyo napakunot ang no nito. Anong ginagawa mo dito? Saka, parehong-pareho ang suot nating dalawa ha, pagpupunan ni David. Malamang kambal kita, pabalang nasad ko. Kailan ka pa nagsuot ng ganyan? Di ba, wala kang hilig sa ganyang pormahan, wika nito muli. Ano bang pake mo? Ikaw lang ba ang may karapatan na sumuot ng ganito? Hindi naman pero nagtataka lang ako sayo. Ilang araw na pero nandito ka pa rin sa Pinas.
Tapos pati suot ko, ginagaya mo, pahayag niya dahilan para matawa ako. Kung naiinggit ka sa akin, David, ipikit mo ang mata mo. Halata tuloy na ayaw mong malamangan. Kung sa bagay, parang tuta ka na nga sa paningin ko. Bagsak na ang kumpanya mo. Nakakaawa ka, kapatid, wika ko para insultuhin ang lalaki. Halos umigting naman ang panga nito sa sobrang gigil, kaya tinapik ko ang balikat niya. Biro lang, bro. Ikaw naman, wag mong seryosohin. Tatanda ka agad niyan, I continue. May kinuha naman ako sa pitaka at muli siyang tiningnan. Pano, mauna na ako. At heto cheque, baka kulangin ang pera mo pambili. Ayoko namang sabihin mo na wala akong kwentang kapatid. Noon pa man, wala ka ng kwentang kapatid, Deo, pahabol na sabi ni David at pinunit ang cheque na binigay ko sa kanya. Hindi ko kailangan ng pera mo. Kaya salamat na lang. Dahil para sa akin, basura yan, maangas na saad nito. Sinara ko ulit ang pinto ng kotse at muli siyang hinarap. Aalis na sana ako dahil hindi ko ugali ang makipag-usap sa mga tulad niya. Pero dahil makulit ang kambal ko na to, sige at pagbibigyan ko siya. Hindi mo kailangan. Kaya pala naghahabol ka sa ibang kumpanya para masalba ang kumpanya mo. Alam mo kapatid, nakakatawa ka talaga. Nabagok yata ang utak mo. Kung hindi lang kita kambal, iisipin kong napulot ka lang nila mom sa kanal, turan ko sa kanya. Mas gugustuhin ko pa nga yon kaysa maging pamilya ko kayo. Nakakasuka tuloy na kadugo ko ang mga hangal na tulad nyo, he said. Palakad na sana ito sa loob ng mall pero may binitawan akong salita. Ito ang naging hudyat para matigil siya at tingnan ako ng masama. Ayoko kasing isipin ni David na talunan ako kaya mas mabuti na mabaliw siya sa kakaisip gamit ang salitang sinabi ko. Wala ka talagang utak. Tuluyan ang nasakop ang ulo mo ng droga. Kaya kung ako sayo, ituon mo na lang ang atensyon mo kay Katrina. Kasi sa palagay ko, masaya na si Kate sa iba, sambit ko rito. Anong ibig mong sabihin? May alam ka tungkol kay Kate, pagtatanong niya. Ano sa tingin mo? Siyempre joke lang hahaha. Patay na yung babae, masyado ka talagang seryoso, turan ko na may ngisi. Hindi maipinta ang reaksyon na tila nagpipigil ng galit. Hindi pa siya patay. Alam kong buhay pa siya dahil ramdam ko na nandito pa rin ang asawa ko, wika nito na may kadiinan sa pananalita. Sinong asawa ba? Di ba kasal ka na kay Katrina? May sayad ka na talaga, kapatid. Malala na yan. Siguro panahon na para magpatingin ka sa doktor, tugon sabay pasok sa kotse. Bago ko paandarin ang sasakyan, I waved in my hands para mapikon lalo si David sa akin. Kapag si Kate talaga ang binabanggit, nagiging agresibo ang mukha niya. Mukhang makakapatay siya ng wala sa oras. Ang sarap nilang paglaruan. Para silang bata na walang kaalam-alam, bigkas ko sa sarili. Nagpatugtog na lamang ako sa kotse para sabayan ang tagumpay na nakamit ko ngayon. Iba talaga si Deo. Kapag kumilos, pulidong-pulido. Umuwi ako sa kondo na may pasayaw-sayaw pa. Pero bago ako pumalit ng damit, pumunta ako sa secret room kung saan nakadikit ang bawat planong gagawin ko. Nandito rin ang picture ni Kate na naging Sandra at picture ng kapatid ko. Sinama ko na rin si Katrina dahil nagsawa na agad ako sa kanya. Masyado siyang uto-uto at kampante na hahabulin ko siya hanggang dulo. Ekis ka na sa akin, kat natikman na kita. Hahaha. Focus na muna ako kay Sandra, loud in a demon way. Mainit ang ulo ko na umuwi sa mansion ni Derek. Pero nung nakita ko ang lalaki, I just act normal para hindi ito magtanong. Ayoko kasi na pakialaman niya ang bawat kilos ko, kaya ililihim ko ang ginawa sa akin ni David. Hindi na yon importante pa dahil hindi na ako magpapaapekto sa kanya. Sandra, kumain ka na ba? Tanong ni Derek nang madaanan ko siya sa table na kumakain. Nag-iisa ito na tila hinihintay talaga ang pag-uwi ko. Hindi pa, I replied. Hindi naman talaga ako kumakain pa dahil nga sa pesting restaurant na pinuntahan namin. Ang daming nalalaman, may pakisin pa para bumenta ang kainan nila. Buwisit! Pinapagutom mo ang sarili mo, Sandra. Hays, bigkas nito na tila na-disappoint sa sinabi ko. I'm not hungry, pagsisinungaling ko. Kaso biglang kumalam ang aking sikmura dahilan para mapatawa si Derek. Ganitong-ganito siya nung kami pa. Mabait na tao ang lalaki at higit sa lahat maalalahanin lalo na kapag may sakit ako. Ito ang ugali niya na nagustuhan ko kaya minahal ko siya. Come here, let's eat,
turan niya nang i-assist ako papunta sa mesa. Tiningnan ko naman ang ulam na nakahain at yung mga ayoko pa talaga ang pinaluto niya. Derek, alam mong hindi ako kumakain yan. I hate that, mataray kong saad. I know, Sandra. Pero katulad ng dati, magagalit ako kapag hindi ka kumain yan, he said while pointing the vegetable. Teka nga, bakit mo ba ginagawa to? Ask him. Feeling ko kasi binabalikan niya ang tungkol sa amin para mahalin ko ulit siya. Nagbabaka sakali lang ako, Sandra, na baka maalala mo yung tayo. Kung paano tayo nagsimula at kung paano mo ako mahalin. Dahil gusto ko, maging tayo ulit, yukong sagot niya. Derek naman, bakit ba ang kulit mo? Hindi na nga pwede, di ba? Hindi na tayo pwede. Yung relasyon natin hanggang doon na lang. So please, wag mo nang ipagpilitan pa ang sarili mo sa akin. Don't love you anymore, pagpaprangka ko. Gumuhit ang malungkot ng ngiti niya at kinuha ang phone sa table. Sorry, akala ko kasi, first love never dies, kaya stop it, tigilan mo na iyang kahibangan mo. Kaya ka nasasaktan dahil masyado kang nag-overthink, muli kong sambit. Sandra, overthink ako pagdating sayo. Pero sana yung sinasabi mo, ma-apply mo sa sarili mo. Baka nga, malaman ko, bumalik ka na kay David, mapaklang saad niya. Binuksan nito ang phone at pinakita ang isang post ng halikan. Posted na pala ito sa restaurant na pinasukan namin. Kahit hindi mo ako kasama, alam ko na siya pa rin ang mahal mo. Konting galawan lang ni David, lumalambot ka agad. Paano mo makukuha ang hustisya ng anak natin kung palaging puso ang papairalin mo? Wika niya na tila may panenermo na kasama. Hindi ko siya mahal. At yang halik na yon, wala nang mali siya. Don't love David, pagsisigaw ko. Aalis na sana ako para tumungo sa taas, kaso hinawakan nito ang aking braso. Hanggang salita ka lang yata, Sandra. Gawin mo naman ang dapat. Sayang ng bago mong anyo kung hindi mo ito gagamitin, wika niya bago pinakawalan ang braso ko. Hindi ko na siya maintindihan. I know na concern siya sa akin pero hindi niya dapat sinasabi ang mga bagay na ganyan. I can do whatever I want, may plano ako para kay David. Kaya hindi niya dapat pinangungunahan ang gusto kong mangyari. Napasabunot tuloy ako ng buhok nang pumasok sa aking kwarto. Bakit ba kasi pinagpipilitan niya pa ang sarili sa akin? First love ko si Derek, pero malabo na ang pinapangarap niya. Ang lahat sa amin, bangungot na ng nakaraan. At ako ang nagpapatunay na yung first love, walang panama kapag ayaw mo na talaga. Diet muna ako ngayong araw dahil ayoko munang makasama si Derek sa ibaba. Kaya tanging cookies at juice lang ang kinain ko para sa ganon hindi naman sumakit ang tiyan ko sa gutom. I guess, kailangan kong umiwas ng konti sa binata dahil nasasaktan ko lang siya sa kinikilos ko. Ang buong akala niya kasi may pag-asa pa rin kami sa kabila ng pagtulong nito. Feeling ko tuloy, pilit na tulong ang ginawa niya para makuha ang loob ko. Tithe, bakit ba ganyan ang mga lalaki? Dapat ba may kapalit ang bawat galaw nila? Inaantok tuloy ako, iling na bigkas ko. Isinantabi ko ang cookie sa side table at humiga sa malambot na kama. I stretched the arms para maalis ang pagod. Wala naman akong ginawa ngayong araw, pero pakiramdam ko pagod na pagod ako. Napagod ako dahil 2 beses akong binastos ni David. Pero ang hindi ko malilimutan yung sinabi niya sa akin sa mall. Masyadong demonyo ang pagkakabigkas ng lalaki na tila binabalakan ako ng masama. Well, hindi ako magpapauto sa kanya. Minsan nang nauto si Kate sa mga salitang binitawan niya, kaya hindi ko na iyon ulitin pa kay Sandra. Kung wais siya, mas magiging wais pa ako sa inaakala nito. Ipipikit ko na sana ang aking mata kaso biglang tumunog ang cellphone mula sa maliit kong bag, napaka-wrong timing. Inaantok na, saka naman may tumawag. Napabalikwas ako ng bangon at inabot ang bag para kunin ang phone. Pero bumungad sa mata ko ang pangalan ni David. Yes, siya ang tumatawag. Ang kapal ng mukha niya para tumawag matapos niya akong halikan at bastusin. Wala na siya sa tamang pag-iisip. Kung tumawag ka dito para magpaliwanag, hindi ako maniniwala sa'yo. Kaya tigilan mo na ako. Dahil kahit anong sabihin mo, the answer is no. Big F. Hindi na ako makikipagpartner pa sa'yo, agad na wika ko. Prinangka ko na siya para tuluyan na itong gumapang sa lupa. This is what I want.
Yung maghirap siya at makitang nagdudusa ang isang David. Miss Sandra, pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon para, hindi ko na siya hinayaan na mag-explain pa kaya nagsalita na agad ako. Hindi kita boyfriend para bigyan ng pagkakataon. Sapat na siguro ang mga sinabi mo kanina para malaman ko ang totoo mong ugali. Bukod sa manyakis ka, halatang babaero ka. Nakakadiri kang tao. May asawa na, nagagawa pa ring tumuka sa iba, said in a loud voice. Kaso bigla ito naging kalmado na tila seryoso ang datingan. I mean it yung halik, sinadya ko iyon. Kasi gusto ko. Dahil ginusto ko, diretsang saad niya. Napakagatlabi tuloy ako dahil naguguluhan ako sa inaasta ni David. Tumigil ka na dahil may boyfriend ako, madiin na bigkas ko. Kaso patuloy siya sa pagsasalita. Walang tigil ang salita nito na parang ayaw magpapigil. Umiiba na rin ang boses ni David na animo ilasing na ito. Teka, mukhang umiinom yata siya ng alak dahil naririnig ko ang paglagok niya. Ibang klase talaga ang taong to. Alam mo, naisip ko na sana ikaw na lang si Kate. Na sana ikaw na lang ang asawa ko, wika niya sa akin. Wala akong panahon para pakinggan ito kaya nilapag ko ang cellphone sa kama at humiga na ulit. Salita siya ng salita habang ako, sinusubukan ko na matulog. Hindi pa kita gaanong kilala, pero malakas ang impact mo sa akin, Sandra. Kung ano ang naramdaman ko kay Kate noon, ganon din ang naramdaman ko nung makita ko ang tulad mo, pahayag nito dahilan para maantok ako. Ito ang huling salita na narinig ko bago ako dinalaw ng antok. Kung sa bagay, kahit naman marinig ko iyon, wala na akong pakialam.